Ang lalaking natakot kay Allah at pinatawad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kapatid. Ako muli si Legendary at magbabahagi ng totoong kwento mula sa hadith na kapupulutan natin ng aral. Sa ating buhay, minsan iniisip natin kung mapapatawad pa tayo ni Allah sa ating mga nagawang kasalanan, pero gaano nga ba kalawak ang kanyang awa? Ngayon isang napakagandang kwento mula sa hadith ang ating tatalakayin. Ang kwento ng isang lalaking may matinding takot kay Allah na hiniling sa kanyang mga anak na isaboy ang kanyang abo sa disyerto at dagat. Pakinggan natin ang kanyang kwento at alamin ang aral na maaari nating makuha mula rito. Ang kwento ng lalaking natatakot kay Allah. Noong unang panahon may isang lalaki na nabuhay sa kasalanan. Siya ay mayaman at makapangyarihan, ngunit sa kabila nito, alam niyang hindi siya naging mabuting tao. Habang papalapit ang kanyang kamatayan, naisip niya ang kanyang kinabukasan sa kabilang buhay. Dahil sa labis na takot sa parusa ni Allah, tinawag niya ang kanyang mga anak at sinabi, "Kapag ako ay namatay, sunugin ninyo ako at durugin ang aking mga buto hanggang maging abo. Pagkatapos, isaboy ninyo ang aking abo sa dagat at sa disyerto sa isang mahangin na araw. Sapagkat kung ako ay huhulihin ni Allah, tiyak na parurusahan niya ako ng matindi." At nang siya ay pumanaw, sinunod ng kanyang mga anak ang kanyang utos. Ngunit si Allah na may kapangyarihang muling buhayin ang sinuman, iniutos sa dagat at sa lupa na ibalik ang kanyang abo. Sa isang iglap, muling nabuo ang katawan ng lalaki at siya ay muling binuhay sa harapan ni Allah. Pagkatapos tinanong siya ni Allah, "Ano ang nagtulak sa iyo upang gawin ito?" Sa takot at paggalang, ang lalaki ay sumagot, "Dahil sa aking matinding takot sa iyo, o aking Panginoon." At dahil dito, sa kabila ng kanyang mga kasalanan, pinatawad siya ni Allah. Hadith mula sa Sahih al-Bukhari 7506, Sahih Muslim 2756. Mga aral mula sa kwento. Ang awa ni Allah ay walang hangganan. Sa kabila ng kasalanan ng lalaking ito, pinatawad siya ni Allah dahil sa kanyang matinding takot at pagsisisi. Sinabi ni Allah sa Quran, "Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jama'an. Innahu huwal ghafur wal-raham." Sabihin, "O aking mga alipin na nagkasala laban sa kanilang sarili, huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa ni Allah." Katotohanang si Allah ay nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Tunay na siya ang mapagpatawad, ang pinakamaawain. Surah Az-Zumar 39 verse 53. Walang makakatakas sa kapangyarihan ni Allah. Kahit pa itinapon ang kanyang abo sa dagat at disyerto, binalik siya ni Allah sa buhay. Sa Quran sinabi ni Allah, "Ayahsabu al-insanu allan najma'a izamahu, bala qadirana ala an nusawiya bananahu." Akala ba ng tao na hindi namin kayang tipunin ang kanyang mga buto? Bagkus kaya namin siyang buuing muli hanggang sa kanyang mga daliri. Surah Al-Qiyamah 75 verse 3-4. Ang tunay na takot kay Allah ay humahantong sa pagsisisi. Ang lalaki ay may matinding takot kay Allah at bagamat hindi niya alam kung paano siya mapapatawad, ipinakita niya ang kanyang takot at pagsisisi. Ang isang tunay na mananampalataya ay dapat humingi ng tawad kay Allah sapagkat bukas ang pinto ng kapatawaran hanggat tayo ay nabubuhay. Subhanallah. Napakaganda ng aral mula sa kwentong ito. Minsan, iniisip natin na napakaraming kasalanan na natin at wala ng pag-asa para sa atin, pero ang awa ni Allah ay walang hanggan, kaya't huwag tayong matakot na humingi ng kapatawaran sa Kanya. Tandaan natin ang sinabi ng Propeta Muhammad, "Sumakanya nawa ang kapayapaan." Katotohanan, si Allah ay higit na masaya sa pagsisisi ng kanyang alipin kaysa sa isang taong nawalan ng kanyang kamelyo sa disyerto at pagkatapos ay bigla itong bumalik sa kanya. Sahih Muslim 2747. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa muli, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.